Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po ay si Princess Sara Aparis Ako si Kyle Christian Ramoneda, si Bundik Sigaupan. at ang aming tatalakayin ay tungkol sa mga kaugalian sa pag-aasawa sa Ibaan, Batangas. Pangarap para sa mga dalaga sa Ibaan, Batangas ang maikasal. Ngunit para sa mga lalaki ay isa itong bangungot, lalo na kung maiisip ang malaking salaping kasangkot sa ganitong pagdiriwang. Maaaring sabihin na lahat ng mga kababaihan at kalalakihan ay nangangarap maikasal sa taong minamahal nila. Subalit higit sigurong pananabik sa naturang lugar, marahil dulot ng kakaibang tradisyon na hanggang sa kasalukuyan ay sinusunod pa rin. Sa mga babae sa Ibaan, Batangas ay isang napakalaking pangarap ang maikasal. Ngunit para sa lalaki ay isa itong bangungot, lalo't maiisip ang malaking salamping kasangkot nitong pagdiriwang. Gayunpaman, sapat ng pampalubag-loob ang kaalaman mula sa araw na iyon ay magkakaturang na silang sa kanyang minamahal sa paghabi ng buhay ng kanilang pagsasaluhan. Ito ang mga kaugalian sa pag-aasawa sa Ibaan, Batangas. Una ay ang baysanan. Ito ang tawag sa kasalang namamanhik ang mga magulang ng kalalakihan sa mga magulang ng kababaihan. So, pamilyar naman natin ang tradisyon na ito, namamanhik ang lalaki sa babae. Ito ay isang matandang kaugalian na nananatili at hindi na itataboy makinisasyon mula sa mga bakuran at bukirin ng Ibaan. Sunod ay ang pamamaisan. Lahat ng mga kamag-anak at kapatid ng mga lalaki ay inaasahang tutulong sa pagluluto at paglilinis. Dito ay walang tao sa bahay ng mamamaisan sapagkat lahat sila ay buong sipag at tumutulong sa anumang gawain sa bahay ng binabaisan. Example, ang mga batang lalaki ay inaasahang mag-iigib ng tubig. Ang mga dalaga ay ang mamamahala sa paghain at pag-iistima sa mga bisita at ang mga may edad ay ang magluluto at maghuhugas ng mga pinggan. Ang mga hakbang ng pamamaisan. Una, patubigan. Ang mga kamag-anak ng lalaki ay pupunta sa bahay ng mga pinsan ng babae upang punuin ng tubig ang kanilang tapayan. So ito ay nagsisimbolo ng pagbigay ng suporta sa kanila sa pamilya ng babae. Pangalawa, bulungan. Sa hakbang na ito ay pupunta sa bahay ng babae ang mga magulang ng lalaki na may dalang malaking isdang tambakol. So dito naman ay bakit nga ba isdang tambakol? So base sa napag-aralan ko, dinadala nila ay isdang tambakol dahil nagsisimbolo daw ito ng pagsuporta sa bagong mag-asawa. At next, handa. Kung ano ang igagayak ng kalalakihan ay gayon din ang igagayak ng kababaihan. Lagi silang hati sa pagkaing ihahanda tulad ng bigas at mga hayop na kakatayin. So dito ay hinahati nila sa mga pagkain tulad ng mga bigas at mga ulam na kanilang ihahanda. At sunod naman ay antidesperas. Ikalawang araw bago ang kasal, ang pagluluto ay sisimulan. So dito, dalawang araw bago ang kasal ay dito nagluluto na sila dahil nagsisimbolo ito ng yung successful na pagpaplano nila sa kanilang kasal. At last sa aking part ay pagtatayo ng CB. Sa bakuran ng nobya ay magtatayo pa sila ng CB na siyang magiging lugar ng kainan sa bisperas at araw ng kasal. So dito nila i-held yung kanilang pagdiriwang o papakain sa mga kanilang bisita dito sa bakuran ng kanyang nobya, kung saan
nakatayo ang kanilang CB. Sabitan. Sa gabi matapos maghapunan ang mga bisita, ang mga bangko ay iaayos ng pabilog sa harap ng bahay ng babaeng ikakasal. Ang kabinataan at kadalagahan naman ay magsisiupo sa naturang bangko upang pasimulan ang pasayaw. So dito sa kalagitnaan ng sayaw, sila ay sasabitan ng pera. Ang mga kalalakihan ang magsasabit sa babae at ang kababaihan naman sa lalaking kinasal. Kasal. Sa umaga ng kasal, lahat ay mag-aalmusal sa bahay ng babae bago tumuloy sa simbahan. Pagbalik, sasalubungin ang bagong kasal ng paputok, bigas at bulaklak sa hagdan at magpapakiramdam kung sino ang unang tatapak. So dito sa pagtapak nila, may pamahiin sila na kung sino ang una na tatapak, siya ang mananaig sa disposisyon kapag sila ay nagsama na. Kainan. Ang kainan ay ginagawa sa ibaba ng bahay doon sa itinayong CB. Sa unang hain, pupunan ang mga mesa ng mga taong gumanap sa kasalan, mula sa ninong at ninang hanggang sa batang nagsaboy ng bulaklak sa simbahan. Next. Sa loob ng bahay. Pagpasok naman sa kabahayan ay sasalampak sila sa nakalatag na puting kumot. So ang mag-asawa ay palilibutan ng mga kapatid ng lalaki upang hindi sila sugurin ng hipag sa mga darating na araw. Tirahan. Sa unang gabi ay sa bahay ng babae matutulog ang mag-asawa. Magpapalipat-lipat sila ng tutulugan sa loob ng 1 linggo hanggang sa mananatili na sila sa bawat bahay ng kung ilang linggo. So ganito ang kanilang magiging buhay sa unang taon ng kanilang pagsasama. Karagdagang kaalaman. Tagalog ang ginagamit na wika ng mga Batanggenyo. May peculiaridad din ito depende sa komunidad na gumagamit nito dahil sa leksikon at ponolohiya. So that's all. At ayun lamang po ang report ng Group 2 tungkol sa mga kaugalian ng pag-aasawa sa Ibaan, Batangas. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.